Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapanalig, sa misang ito ating ialay sa Panginoon sa tulong gabay ng ating mahal na Inang Maria ang lahat ng ating intensyon, lalo tigit ang mga karamdaman na ating nararanasan sa ating physical man o spiritual. Mga kapanalig, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya, ngunit wala siyang may pagmamalaki sa paningin ng Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, nanalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Datapwat, ang hindi gumagawa kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala ng di dahil sa mga gawa. Mapalad yaong ang mga pagsuway ay pinatawad na at ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang tao sa harap ng puon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad
sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos. Dahil sa natamo niyang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libo-libong tao, anupat nagkakatapakan sila. Nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di nabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay naririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay sa katawan, at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo, iyaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, ang mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito ay pagtitiwala, pagbibigay ng ating sarili sa Panginoon. In today's message from Luke's Gospel is one of the 3 eschatological discourses in the Gospel, meaning relating to death, judgment, and the final destiny of the soul and of humankind. Ibig sabihin, ito ay may kinalaman sa ating paghahanda ng ating sarili para sa pagharap sa ating Panginoon. Ang kwento ay nagbibigay sa atin ng isa o mga parabola sa maraming parabola tungkol sa ating buhay, tungkol sa ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya sinasabi niya sa atin sa Ebanghelyo na
kahit ang mga ibon ay hindi pinapabayaan ng Diyos. Kahit sila ay binibigyang halaga ng Panginoon. Kaya naman sinasabi natin, tayo bilang anak ng Diyos, bilang mananampalataya, ay binibigyan din ng halaga ng Panginoon. Ngunit ang pananampalataya at ang ating ibinibigay na halaga rin sa Panginoon ay isang bahagi ng ating responsibilidad bilang mga binyagan. Bilang tagasunod ni Kristo, mga kapanalig, isa sa pinakamahalaga na dapat nating gawin ay sundin ang kanyang kalooban. Kaya hindi automatic ang biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Bagamat ang presensya ng Diyos, ang kanyang biyaya ay palaging nasa atin, palaging nasa ating paligid, palaging nasa ating pamilya, sa ating mga gawain, sa mga lugar ng ating ginagawan o kinikilusan. Ngunit ang biyayang ito ay hindi nakukuha ng walang mga qualifications. Kaya ang ating Diyos ay nagbibigay sa atin ng halaga kung tayo ay nagbibigay din ng halaga sa Kanya. Sa ating pananampalataya, malaki ang ating gampanin sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at sa kaharian ng Panginoon. Kaya mga kapanalig, tandaan natin na ang ating buhay Kristiyano ay hindi natatapos nung tayo ay binyagan o di kaya tayo ay kumpirmahan. Ito ay patuloy, dapat o mas mainam na lumalago sa ating araw-araw na pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang ating pagmamahal sa Diyos ay magiging ganap kapag ito ay mayroong kaakibat na pagkilos at gawa. Ang ating pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang nararapat na sasambit ng ating mga bibig kapag tayo ay nananalangin. Ito ay nakikita sa pagkilos para sa ating kapwa. Ito ay nakikita para sa kabutihan ng lahat. Kaya ang ating mga ginagawa ay naaayon nawa sa kalooban ng Panginoon. Ang pagtulong sa ating kapwa ay isang paraan ng pagpapahayag ng mabuting balita at pagmamahal natin sa Diyos. Magiging ganap lamang ito kapag ito ay ating sinundan. Kaya ang kahalagahan ng ating buhay ay nakabatay sa kung paano natin pinapahalagahan ang ating mga gawain para sa Diyos. Makikita natin ang meaning ng ating buhay kapag ito ay ating ibinibigay at inilalaan sa Panginoon. Kaya mga kapanalig, ang sinasabi sa atin ni Kristo sa Ebanghelyo na tayo ay mahalaga para sa Kanya. Ang tanong, paano natin pinapahalagahan ang presensya ng Diyos sa ating buhay? Kaya mahalaga sa paghahanda ng ating sarili ang panalangin sa araw-araw, constant prayer. At kailangan din natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. We have to recognize the presence of God in our lives sa pamamagitan ng ating mga kapamilya, ng ating mahal sa buhay, at higit sa lahat sa ating Panginoon. Manalangin tayo sa Ama sa langit ng may ganap na tiwala upang maging malaya sa lahat ng nakapaparilisang takot at magkaroon tayo ng tapang na itatag ang kanyang kaharian. Ang ating itutugon, mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga pinuno ng simbahan naway hindi paghinaan ng loob sa mga hamon ng pagbabago at maging lalong masigasig at maalab
sa paghahatid ng pagbabago at pagbabalik loob sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Yaong mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala kay Hesukristo, naway mapalakas at mapanatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Tayong mga Kristiyano naway makatagpo ng kasiyahan sa ating pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok at pagkabahala. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga may sakit, naway makaranas ng mapagpagaling na kalinga ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga tapat na yumao naway umani ng gantimpala sa kanilang pagpapagal. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Sa katahimikan ng ating mga puso, idalangin natin ang ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ama ng lahat ng oras at panahon, bigyan mo kami ng tapang at lakas upang magsubikap kami sa paggawa ng mabuti. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inahalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwaan sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay ipinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin
hinihiling namin kami adihas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapanalig, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa ating lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.